Ang pag-aaklas ng Wagner ni Yevgeny Prigozhin noong Hunyo, 2023 ang pinakamalaking hamon sa otoridad ni Vladimir Putin sa mahigit 20 taon niyang pamumuno. Pinamunahan ni Prigozhin ang isang dramatikong armadong pag-aaklas, pinamunuan ang isang grupo ng mga tropa ng Wagner sa isang matapang na operasyon na nagresulta sa pagkakasakop ng estratehikong lungsod ng Russia na Rostov-on-Don. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng alarma sa pamahalaang Ruso at napansin ng pandigdigang komunidad. Gayunpaman, kahit nagsimula ng umusad, pinili ni Prigozhin na hindi na tumuloy sa Moscow, kaya marami ang nagtanong sa kanyang motibo at posibleng epekto ng kanyang aksyon. Pagkalipas ng 2 buwan, biglang namatay si Prigozhin nang bumagsak ang kanyang pribadong eroplano sa hindi malinaw na dahilan habang papunta mula Moscow patungong St. Petersburg. Nagdulot ang insidente ng maraming spekulasyon at teorya ng sabuatan ukol sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa video, pag-uusapan natin ang kwento ni Yevgeny Prigozhin, ang lalaking humamon kay Putin at nagbayad ng mataas na kapalit. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Si Yevgeny Viktorovich Prigozhin ay ipinanganak noong Hunyo 1, 1961 sa Leningrad, na ngayon ay kilala bilang St. Petersburg, Russia. Lumaki siyang nag-iisang anak ni na Violeta, na sa ospital, at Victor, ininyero sa minahan na namatay ng 9 na taong gulang pa lang si Yevgeny. Si Yevgeny Ilyich Prigozhin, lolo niya, ay kapitan sa Red Army noong ikalawang digmaang pandaigdig, lumaban sa Rzev at ginawaran ng medalya sa katapangan. Pinaniwala ang parehong Hudyo ang ama at amain niya. Ang lolo sa tuhod niya ay si Yefim Ilyich Prigozhin, isang siyentistang Sobyet. Bata pa si Yevgeny, nakitira siya kay Yefim ng ilang taon sa Sovty Ukraine, kung saan nagtatrabaho si Yefim sa open pit na minahan ng uranium. Si Samuel Fretmanovich Zarkoy, amay ni Prigozhin, ay instruktor ng ski na nagturo sa kanya ng cross-country skiing. Nangarap maging isang profesional na skier, nagtapos si Yevgeny mula sa Leningrad Sports Boarding School numero 62 noong 1977. Iniwan niya ang karera sa palakasan dahil sa pinsala at naging fitness trainer sa paaralan ng palakasan para sa mga bata. Noong 1979 nahuli si Prigozhin na 18 taong gulang sa pagnanakaw at napatawan siya ng suspendidong sentensya ang pagkakakulong na 2.5 taon. Imbes na magkulong, nagtrabaho siya sa planta ng chemical sa Veliki Novgorod. Pagkalipas na 1 taon, bumalik siya sa Leningrad at sumali sa isang grupo na sangkot sa ilang pagnanakaw. Nahuli siya matapos tangkaying nakawan ng hikaw at bota ang isang babae sa kalye. Noong 1981 si Prigozhin ay hinatulan ng 12 taon sa isang mataas na seguridad na bilangguan dahil sa mga krimeng tulad ng pagnanakaw, pagkuha ng ari-arian at panlilinlang, kabilang ang paggamit ng mga menor de edad upang tumulong sa kanyang mga ilegal na gawain. Habang nakakulong, madalas lumabag sa patakaran si Prigozhin, kaya inilagay siya sa selda mag-isa. Ngunit noong 1985, nailipat siya sa pangkalahatang populasyon. Doon, nagsimula siyang magbasa ng marami at natutunan ang iba't ibang mga kasanayan, kabilang ang pagtatrabaho bilang operator ng lathe, driver ng traktora at gumagawa ng kabinet matapos makatanggap ng pagsasanay sa bokasyonal. Noong 1988 ibinaba ng kataas-taasang hukuman ng Soviet ang kanyang sentensya sa 10 taon dahil sa magandang asal at palatandaan ng pagbabago. Inilipat siya sa medium security na pasilidad at pinalaya noong 1990 matapos 9 na taong pagkakakulong. Pagkatapos ng kanyang paglaya mula sa kulungan, nagsimulang magbenta ng hotdog si Prigozhin sa isang palengke sa Leningrad kasama ang kanyang pamilya. Mabilis siyang nagtagumpay at mas mabilis pa siyang kumita kaysa kayang bilangin ng ina. Mula 1990 hanggang 1997, 7 na sangkot siya sa negosyo ng grocery at naging bahagi ng may-ari at tagapamahala ng isang chain ng tindahan na tinatawag na Contrast, isa sa mga unang grocery chain sa St. Petersburg.
Kasabay nito, pumasok siya sa industriya ng sugal at naging CEO ng kumpanyang nagtayo ng unang kasino sa St. Petersburg. Malamang dito niya unang nakilala si Vladimir Putin na noon ay namamahala sa mga operasyon ng sugal. Noong 1945, sumali si Prigozhin sa negosyo ng restauran at niyaya ang kasamahan na magbukas ng restauran kasama niya. Ang una nilang kainan na tinawag na Old Customs House ay binuksan sa St. Petersburg at kalaunan ay gumawa sila ng isang patok na floating restaurant na tinawag na New Island. Sumikat agad ang restaurant sa mga lokal na gustong ng kakaibang karanasan. Si Prigozhin ay naging kilala sa pagiging mahigpit at minsan gumagamit ng pisikal na parusa sa empleyado kapag hindi maganda ang trabaho. Noong 2001 mismong si Prigozhin ang naghain ng pagkain kina Vladimir Putin at Pangulong Jacques Chirac ng Pransya sa New Island. Nagsilbi rin siya kay Pangulong George W. Bush noong 2002 at ipinagdiwang ang kaarawan ni Putin sa restaurant noong 2003. Habang tumatagal, lalong naging malapit si Prigozhin kay Putin. Sa kalaunan, humiwalay siya sa kanyang mga kasosyo sa negosyo at nagtuon sa sarili niyang mga negosyo. Ang Concord Catering ay nagsimulang manalo ng maraming kontrata mula sa gobyerno para magbigay ng pagkain sa mga paaralan at manggagawa. Noong 2012, nakuha niya ang malaking kontratang nagkakahalaga ng $1.2 bilyong upang mag-supply ng pagkain sa militar ng Russia. Pagsapit ng 2012, inilipat ni Prigozhin ang kanyang pamilya sa isang malaking ari-arian sa St. Petersburg na may mga marangyang pasilidad, kabilang ang isang basketball court at helipad para sa helicopter. Mayroon siyang sariling jet, yate, at koneksyon sa iba't ibang sasakyang panghimpapawid. Nahaharap siya sa paratang ng korupsyon sa negosyo at tinatayang nakalikom ng higit 1 bilyong rubles sa ilegal na yaman. Nasangkot ang kumpanyang konektado sa kanya sa insidenteng mababang kalidad ng pagkain sa mga paaralan sa Moscow na nagdulot ng outbreak ng sakit noong 2019. Noong Disyembre 2018, nadiskubre na ang kumpanyang nag-aangking independyente ay may kaparehong contact info ng Concord Catering at tumanggap ng bayad para sa mga event sa Kremlin. Tumanggap din ang kumpanyang ito ng dagdag na pondo para sa piging noong Disyembre 2019. Dahil sa kontrobersyal niya mga transaksyon, si Prigozhin ay tinanghal na Corrupt Person of the Year noong 2022 ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Noong 2014 sa digmaan sa Donbas, lumitaw ang pribadong militar na kalaunay nakilala bilang Wagner Group. Kahit bawal sa batas ng Russia ang pribadong kumpanyang militar, lumitaw pa rin ang mga mandirigma ng Wagner sa mga lugar na may geopolitical na interes ng Russia. Umabot ang kanilang operasyon lampas sa Ukraine, sa mga bansang gaya ng Syria, Libya, Sudan, Central African Republic at Mali, kadalasan ay nakayon sa estratehikong layunin ng Russia. Ayon sa mga ulat, malawakan ang paggamit ng grupo sa pasilidad ng militar ng Russia, paglipat ng tauhan gamit ang eroplanong militar, at mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng intelihensya at depensa ng Russia. Habang isinasagawa ng grupo ang kanilang mga operasyon, nakilala sila sa kanilang masamang reputasyon. Inakusahan ng mga organisasyong pangkarapatang pantao at kanluraning pamahalaan ang mga mandirigma ng Wagner ng pagpapahirap, pagbitay at matitinding krimen sa digmaan sa mga bansang kanilang naitalaga. Sa kabila ng mga seryosong paratang na ito, palaging itinatangi ng Wagner ang anumang pagkakasala habang madalas namang sinusubukan ng Kremlin na ilayo ang sarili nito sa grupo, iginiit ng Wagner ay isang independenteng entidad. Kahit matagal nang pinag-uusapan ang pagkakasangkot niya, palaging itinatanggi ni Yevgeny Prigozhin ang koneksyon sa Wagner. Nagbago ito noong 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pagsalakay sa Ukraine. Sa malaking pagbabagong ito, hayado niyang inamin na siya ang nagtatag ng organisasyon. Sa puntong ito, ang Wagner Group ay naging lalong mahalagang bahagi ng estratehiyang militar ng Russia. Malalaking pagkatalo ang naranasan ng armadong puwersa ng Russia dahil sa matinding paglaban ng mga Ukrainian. Malaking papel din ang ginampanan ng Wagner sa pinakamadugong labanan, lalo na sa lungsod ng Bakhmut. Binigyan din si Prigozhin ng kapangyarihan kumuha ng mga bilanggo mula sa kulungan ng Russia para isali sa Wagner Group kapalit ng kalayaan nila.
Ang kasunduang ito ay nagresulta sa tinatayang paglaki ng bilang ng mga bayarang sundalo ng Wagner mula sa ilang libo hanggang humigit kumulang 50,000 mandirigma pagsapit ng Disyembre 2022 kung saan karamihan ay mga kriminal na nahatulan na kinuha mula sa mga kulungan. Sa panahong ito, si Prigozhin ay nagbago mula sa pagiging isang halos misteryosong negosyante tungo sa pagiging isang kilalang pampublikong personalidad. Nagsimula siyang magpakita sa frontline suot ang gamit pandigma at ipinapakita ang kanyang tropa at operasyon. Kahit binigyan ng mas malaking yaman ng pamahalaan ng Wagner, wala pa rin silang legal na kapangyarihan. Si Yevgeny Prigozhin ay walang opisyal na puwesto. Hindi siya itinalaga o inihalal na nangangahulugang wala talaga siyang pananagutan kaninuman. Dahil dito, ang kanyang pribadong hukbo ay kumilos sa labas ng batas ng Russia at militar. Nadulot ito ng hindi pagkakasundo sa Ministry of Defense at General Staff dahilan ng matinding alitan sa pagitan ng Wagner at mataas na pamunuan ng Russia. Sa social media, nagpost si Prigozhin ng matitinding video message na pumupuna sa mga pag-uulang ng militar ng Russia. Kinuwesti niya ang leader militar, inakusahan si Defense Minister Sergei Shoigu at mga general ng Russia ng korupsyon at kawalan ng kakayahan at sinabing pinapabayaan nila ang mga sundalong namamatay sa labanan. Ang kanyang mga reklamo ay tumimo sa marami, ngunit nagdulot din ito ng tensyon sa loob ng kapangyarihan sa Russia na maaring makagulo sa balanse ng otoridad at katapatan ng mga pangunahing leader. Ipinapakita ni Prigozhin ang sarili bilang tagapagsalita ng katotohanan matapang maglabas ng hindi kanais-nais na puna at matindi ang kritisismo sa pamunuan ng Russia. Pagsapit ng Hunyo 2023, mas nabahala ang Ministry ng Depensa sa impluwensya ni Prigozhin. Inutusan ang mga Wagner mandirigma na pumirma ng kontrata bago Hulyo 1 para maisama ang grupo sa ilalim ng kanilang pamumuno at bawasan ang otoridad ni Prigozhin. Tumanggi si Prigozhin sumunod at inakusahan si Ministro ng Depensa Shoigu ng kakulangan. Pagsapit ng Hunyo 23, umabot na sa sukdulan ang alitan. Inakusahan ni Prigozhin ang regular na militar ng Russia ng pag-atake ng misail sa mga kampo ng Wagner na nagdulot ng napakaraming kaswalti sa kanyang hanay. Agad at matindi ang kanyang tugon, idineklara niya sa Telegram channel ng press service na dapat itigil ang kasamaan ng pamunuan ng militar ng bansa. Nagdeklara siya ng armadong pag-aaklas laban sa Ministry of Defense at hinikayat ang kanyang mga taga-suporta na mag-alsa dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang mga mandirigma. Sa araw ding yon, naglabas si Prigozhin ng video na sumira sa opisyal na kwento ng Kremlin tungkol sa digmaan. Iginiit niya na ang pananakop sa Ukraine ay batay sa kasinungalingan para makinabang lang ang matataas na opisyal ng Ministry of Defense at mayayamang oligarko. Aniya, inakusahan niya ang mataas na pamunuan ng Russia na tinatago ang katotohanan sa frontline at sinabing umaabot sa 1,000 sundalong Ruso ang namamatay araw-araw. Noong madaling araw ng Hunyo, 24 tumawid ang mga bayarang sundalo ng Wagner mula Luhansk papuntang Rostov Oblast, Russia na halos walang pagtutol mula sa lokal na puwersa. Dahil dito, nagsampa ng kasong kriminal ang Federal Security Service laban kay Prigozhin. Inakusahan siya nagplano ng armadong rebelyon laban sa estado. Lumala agad ang sitwasyon nang sakupin ng Wagner ang Rostov-on-Don at magmartsa papuntang Moscow para sa hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, nakipaglaban ang Wagner sa Russian Air Force, pinabagsak ang Ilyushin Il-22M command post at ilang military helicopter at nagdulot ng pagkamatay ng ilang kasapi ng Russian military. Kitang nayanig si Vladimir Putin na magsalita siya sa mga Ruso, tinawag ang pag-aaklas na saksak sa likod at pagtataksil. Nangako siyang magiging mahigpit ang tugon ng Estado at nagbabala na ang panloob na pag-aaklas ay direktang banta sa kaligtasan ng Russian Federation. Nanatiling matigas si Prigozhin, hayagang sinabi na malaki ang pagkakamali ng Pangulo. Sinalungat niya ito at iginiit na ang kanyang mga tauhan ay hindi mga taksil, kundi mga makabayan na lumaban para sa kanilang inang bayan at tumangging sumuko sa tiwaling pamunuan ng militar. Ayon sa ulat, noong hapon ng Hunyo, 24 tinangka ni Prigozhin na magbukas ng direktang komunikasyon sa Kremlin. Iniulat na nakipag-ugnayan siya sa administrasyon ng Pangulo pero tinanggihan ni Putin ang tawag niya senyales ng tuluyang pagkasira ng dati nilang malapit na relasyon.
Ang tensyong pagtutunggali ay tuluyang naresolba sa pamamagitan ng matataas na antas ng negosasyon na kinabibilangan ng mga personalidad tulad ni Nikolai Patrushev at Anton Voino. Bilang tagapamagitan ni Putin, namagitan si Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus at nagkasundo sila na ibasura ang mga kaso at pumayag si Prigozhin na itigil ang paglusob sa Moscow kapalit ng ligtas na pagpunta sa Belarus. Kahit binaba na ang kaso, iniimbestigahan pa rin si Prigozhin sa pagtataksil at parang patay na naglalakad. Noong Agosto 23, 2023 buwan, matapos hamunin ni Prigozhin ang pamunuan ng militar ng Russia, bumagsak ang pribadong eroplano niyang sakay sa hilaga ng Moscow. Agad naging isa sa pinakakontrobersyal at sinuring insidente sa modernong kasaysayan ng politika ng Russia ang trahedyang ito. Ang Embraer Legacy 6 business jet ay galing Moscow papuntang St. Petersburg nang bumagsak ito malapit sa nayon ng Kuzinkino, sa rehiyon ng Tver. Kinumpirma ng mga opisyal ng Russia na namatay ang 10 sakay ng eroplano sa trahedya. Batay sa manifesto ng ahensya ng abyasyon ng Russia, kabilang sa mga biktima sina Yevgeny Prigozhin, co-founder ng Wagner na si Dmitry Utkin at ilang matataas na opisyal at crew ng pribadong militar. Makikita sa mga viral video sa social media ang eroplano na mabilis at walang kontrol na bumagsak. Ayon sa saksi, may narinig silang pagsabog bago bumagsak, ngunit kakaunti lang ang impormasyong ibinigay ng gobyerno tungkol sa sanhi ng aksidente. Pagkalipas ng ilang oras, kumalat ang matinding espekulasyon at teorya ng sabuatan sa buong mundo. Marami ang nakakita ng insidente matapos ang pag-aaklas ay hindi lang basta pagkakataon. Ayon sa mga ahensya ng intelihensya ng kanluran at ilang banyagang pamahalaan, posible raw na sinadya ang sa unang panghimpapawid na ito at hindi ito aksidente lang. Mariing itinanggi ng Kremlin ang anumang kaugnayan dito at kalaunan ay nagpaabot ng pampublikong pakikiramay si Vladimir Putin na inilarawan si Prigozhin bilang isang talentadong negosyante na, sa kabila nito, ay nakagawa ng malalaking pagkakamali sa buong buhay niya. Pagkalipas ng 2 buwan, sinabi ng Rosaviatsia na posibleng sanhi ng pagbagsak ay pagsabog ng granada sa loob ng kabina. Ayon sa mga investigador, may bakas ng alak at ipinagbabawal na gamot na nakita sa investigasyon. Gayunpaman, maraming internasyonal na taga-masid ang nagdududa pa rin sa opisyal na salaysay. Pagkatapos ng trahedya, agad kinontrol ng Kremlin ang natitirang operasyon ng Wagner. Maraming mersenaryo ang isinama sa Ministry ng Depensa habang ang iba ay nagpatuloy sa deployment sa ibang bansa sa ilalim ng bagong lideratang tapat sa Estado. Mukhang natapos na ang misyon. Noong Disyembre 2023, iniulat ng Wall Street Journal na may planadong asasinasyon. Ayon sa Western at Russian intelligence, si Nikolai Patrushev, pinagkakatiwalaang tagapayo ni Vladimir Putin, umano ang personal na nagplano ng pagbagsak ng eroplano ng Wagner. Batay sa alegasyon, si Patrushev ang nagplano kung paano alisin si Prigozhin. Batay sa ulat, nilagyan ng pampasabog sa ilalim ng pakpak ng business jet habang huling iniinspeksyon ito bago lumipad. Patuloy ang debate kung ang sakuna ay sanhi ng mechanical na aberya, panloob na sabotahe o utos ng Estado na nagdudulot ng kontrobersya sa buong mundo. Anuman ang tunay na dahilan, ang pagpatay kay Prigozhin at ng kanyang malalapit na kasamahan ay nagmarka ng marahas na pagtatapos ng isa sa pinakamagulo at pinakamapanganib na yugto sa labanan sa Ukraine at sa makababagong estado ng Russia. Pinatunayang hindi maganda ang kalalabasan ng paglaban kay Vladimir Putin.